administrasyon. Yun! May hugot sila na may hugot. Alright, ito ba? Sino babasagin, ma'am? Si administrasyon. Pakilala ka mo mga pakilala. Pakilala po. Ako po si Virginia Sumaya po. Tubong Davao. Uy! Naka-asawa ko sa taga Northern Samar. Rosario, Northern Samar. Kaya kami nandito ngayon, kahapon pa kami dumating dahil akala namin matuloy yung rally ngayon. So extend tomorrow. Kaya advance kami pumupunta dito dahil para makatulong kami sa mga trabahuin na para sa activities ng rally. Kasi kami po, taga Northern Samar, talagang may hinanakit po kami sa administrasyon ni President BBM. Dahil isa po kaming nabudol. Dahil noong nakaraang eleksyon, sacrifice talaga namin. Grabe. Walang hinihingi na kapalit kahit pira. Wala kaming natatanggap. Dahil gusto lang namin na sumunod kami sa kay Ma'am Inday Sara. Kasi si BBM yung dinala niya. So ngayon nangyari, ginawa niya, wala siyang utang na loob. Dahil sa lahat ng mga promise niya, pangako niya kay former President Duterte, siya ang sumunod sa mga bell. Lahat ng mga nagawa ni former President Duterte na hindi natapos yung mga project niya po. Nangako siya ang susunod ng sumusuport, siya ang magpapatuloy. So ngayon, hindi niya ginagawa. Mga sinungaling yun sila. Tapos kami, sacrifice kami, nagtulong sa kanya. Dahil kay former President Duterte na si Marcos ang tutulungan natin. Pagdating ng oras, walang kwenta. Wala siyang utang na loob sa mga Duterte. Dahil ang Duterte mabait talaga. Ilang president nakaraan? Dumaan po. Ano ba yung tatay ni BBM? Pinalibing ba? Wala. Hindi. Si former President Duterte ang nagpapalibing. Talagang dapat sa kanya ipababa na yan sa pwesto. Kasi walang kwenta ang mga taong bayan kahit kunting programa na itulong niya, wala na siya pag-intindi sa mga tao nga sumusuporta sa kanya nakaraang eleksyon. Pagdating ngayon, wala na siya pakialam. Mga personal interest na ang kanilang ginagawa po. Labi yung mga tambaluslos na yan, dapat patanggalin niya sa pwesto. Kasi walang ginagawa sa buhay nila. Kaya ngayon, Duterte, paglaban namin talaga. Kahit kailan, hindi magbabago po. Ma'am, anong masasabi niyo po doon sa sinasabi ni BBM na wala daw na itulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Irlanda? Napakasinungaling po. Sinungaling, as in sinungaling siya. Kasi alam na mga taong tagluban na si Duterte ang may tulong sa kanila. Ito, katulad dito sa pamamahay po. Katulad to, sino man ang nagawa nito ng mga pabahay kung hindi si Duterte ang nagtulong sa mga survivor ng Yolanda. Tapos ngayon, sasabihin niya walang nagagawa. So, wag mo kaming wag mo kaming lolokohin kasi ang taong bayan marunong, alam. Kahit anong gagawin ninyo dyan, alam na kayo. Kasi wag kayong magsabi na walang nagawa si Duterte. Si Duterte, ang president na pinaka gusto sa mga tao talaga dahil sa war on drugs. Ma'am, di ba taga-Samar po kayo? Opo. Ormoc? Northern Samar. Northern Samar. Katarman. Doon sa mga kapitbahay ninyo, mga kaibigan, kamag-anak, ano po ang nasasabi nila sa kasalukuyang administrasyon? Ni Duterte. No, kasalukuyan. Marcos. Opo. Ang narinig ko doon kasi isa akong district coordinator, alam ko yung mga sinasabi ng mga tao na talagang kung gusto ipababa si Marcos, ipababa na lang. Kasi gusto nila talaga. Kasi naghihirap ang mga taong bayan. Tulad ng bilihin. Ang mahal ng bigas, 60. Ang kilo ng bigas. Ang mga manok, ang mga baboy, lahat-lahat ang mga gulay. Walang lahat talaga na mga binibinta. Mahal as in. So,
ang gusto sa mga tao, ibalik si Duterte. Dahil hindi sila nag-alaala ng mga anak nila, mag-school, uuwi ng gabi, hindi sila natatakot dahil wala naman mga adik, wala naman nag-drugs. So ngayon, parang bumalik na yung drugs. Kaya ang sabi sa mga parents na talagang administrasyon ni Duterte, nahirapan tayo dahil ang taas ng presyo. Marcos. Ni Marcos, I mean, sorry. Ni Marcos dahil puro na lang taas ang presyo, tapos yung mga binibinta ng mga taong bayan, ng mga farmers, ang mura. Kaya wala nang mangyari talaga. So, kailangan talaga tulungan natin si Duterte. Yun ang sabi sa akin talaga. Sabi ko, huwag kayong mag-alala kasi ginagawa ni Tatay Digong ang gagawin talaga niya nga para pagtulong sa atin sa taong bayan. Ma'am, meron ko kayong kilalang mga farmer, mga kapitbahay ninyo? Puro po mga farmers. Naitanong nyo ba kung sila natulungan ng kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos? Wala po, wala kaming alam. Wala po. Okay. Wala po. Ma'am, balikan ko lang yung sinabi mo na kung ikaw lang ang masusunod, ay dapat mag-resign na lang si BBM sa kanyang pwesto. Bakit pinag-resign niyo, ma'am? Kasi hindi man siya talagang nagmamahal sa taong bayan at saka sa bansang Pilipinas. Dapat natin maghanap ng leader na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Hindi tayo mapahamak sa mga drugs, sa mga corruption, ganon. Kaya si former President Duterte talaga hangang-hanga ang mga tao doon dahil sa kanyang ginagawa ng nakaraan administrasyon niya, katulad ng COVID-19. Marami siyang tinutulong ng tao kasi walang mga trabaho ang tao. Maraming programa siya binibigay sa mga tao. Ma'am, sagad-sagad na natin dito, ma'am. Total, mayroon bang maiso? Siguro napanood po ninyo ito sa social media. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon, at may presidenting tayong adik, may kasama pang Burangaw sa dulo 100% naniwala ko. Na bangag si Dayunyor? Yes. Kasi alam naman ng taong bayan po na kahit hindi sasabihan, kasi nakikita sa mga report, sa mga TV, ganyan, ang mga nangyayari. Updated ang mga tao dahil may cellphone, may YouTube. So, update talaga ang mga nangyayari. Nay, ikaw naman, Nay. Ano mang hinanayin mo, Nay, sa Marcos admin, Nay? Ang sa akin lang po matataas ang bilihin. Lalo na yung bigas. Tapos yung mga drugs nga, bumabalik na naman. Yun lang po. Pero ako po, member po ako sa farmers. Nakatanggap po ako ng 3 beses ng 5,000. Ngayon sa administrasyon na ito. Opo. Para saan daw po yun, ma'am? Tulong sa farmers kasi pag hindi nag-aani ng mabuti, pag may dumadaang Bagyo, oo. Yes. Sa palagay ninyo, yung 5,000 sa isang beses, di ba? 3 beses nga, sabi ninyo. Yung 5,000, malaking tulong yon sa inyo? Ay, paano po? Nakatulong na po. Sa pang-araw-araw. Opo. Pero pagdating doon sa inyong agrikultura bilang farmer, meron, wala? Hindi. Meron po. Kunti lang po. Pero hindi sapat. Hindi Kasi isang sako ng fertilizer, hindi kakasya. Ma'am, yung panahon ni Pangulong Duterte, ano po ang naitulong niya sa mga magsasaka? Hindi ko pa po kasi ngayon lang po ako nakasali. Ay, ngayon ka lang nakasali sa grupo ng mga farmers. Ma'am, yung sinabi kasi ni BBM na wala daw naitulong si Pangulong Duterte sa mga biktima ng Yolanda. Ano po yung masasabi niyo? Malaki naman natutulong kasi tingnan niyo po yung bahay ni Ma'am Arnie. Pati yung mga pinansa compound, magandang bahay nila. Yung kay Noy noon, hindi maganda ang construction. Ngayon, maayos kay Tatay Digong. Ma'am, meron na bang tulong siya dito sa mga Yolanda survivor? Mayroong tulong na ba si BBM sa mga Yolanda survivor?
Hindi ko lang po masyadong alam. Kasi taga-norte po kami. So, wala pa. Ikaw, ma'am, meron na bang tulong sa mga Yolanda survivor? Wala naman si BBM sa pwesto. Nangyari yung Yolanda. Oo. Is Noynoy Aquino. Oo. So si Duterte ang tumutulong dito. Tinuloy. Kasi, opo, siya ang tumulong talaga. So, si BBM, wala pang naitulong Walang yan? natulong yun po. Kasi wala pa siya sa posisyon eh. Hindi, 2 taon na kasi nakalipas. Sabi niya kasi, 2 years ago pa lang daw na umpisan ang pagtulong. Meron ba siyang talaga? Wala sir, kasi 10 years na ang Yolanda eh. Paano siya Eh ano po makatulong? masasabi ni doon sa sinabi niya na wala daw nagawa o proyekto si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Tacloban? Wala daw nagawa. Totoo ba Para wala nagawa? naman ginagawa niya kita yung tanga, ang mga taong bayan hindi nakakita sa mga ginagawa. Sasabihan tayo ng ganyan. So hindi siya maganda talaga. Dapat magsalita siya ng tapat at totoo. Kasi hindi man pwede sasabihin niya yon kasi alam na mga tao kung anong ginagawa ni Duterte. Oh, syempre, babalik sa kanya. Nakakahiya siya. Bakit magsabi siya ng ganyan? Ay, nako. So, panawagan mo, ma'am, mas maganda, bumaba na sa pwesto? Yes po, 100%. Kami, naghihirap kami, pobre kami, sir. Wala kaming pira. Tiniis namin, naghanap ng pira mamasahe papunta dito. Nakarating pa kami dito, nakarating kami kahit ulan. Dahil sa pag-support namin kay Duterte. Kasi gusto namin talaga na maayos ang Malacanang. Na walang mangyayari na mga kaguluhan, pagsira, pag kurakot sa kwarta ng kaban ng bayan. Kami, nakarating kami sa Cebu. Sa prayer rally ni Duterte doon. Nakapunta kami dahil talagang suporta kami talaga kahit saan. Ma'am, Ganon. may iba naman tayo ng tanong. Meron bang naitutulong ang mga Romualdez dito during Yolanda? Yun po talaga ang hindi ko pa masabi po kasi hindi ako taga Tacloban. Taga Northern Samar ako. Sa Samar, meron bang natulong yung mga Romualdez? Wala po. Wala kaming alam. Wala kaming alam po. Yung sinabi niya na tatulong niya na natatanggap 3 bisis ba yun, nahali sa farmers, galing yun sa agriculture. Yun yan po. Pundo yun sa agriculture nga nakukuha. Ultimo gahi, malaking area ng taniman ng palay, 1 sako lang ang gahi mabigay. So kulang pa. Bumibili na lang yung mga farmers doon sa mga nagtitinda ng gahi. Bumili na lang sila kasi hindi kasya yung binibigay Ma'am, eh. klaruhin po natin, ano po yung gahi? Yung similya ng palay, sir, seedlings po. Ma'am, last na lang. Kailangan bang magpa-hair follicle drug test sa BBM? Yes po, talaga, 100%. Bakit po? Kasi para malalaman talaga, kasi bawal yung magpresidente ka, nagda-drugs ka. Kasi para mga tao sa ubos, magda-drugs ka po. Kasi ang presidente nagda-drugs. Kaya siguro dumadami na naman ang drugs. Yes po. Kasi yung presidente natin po, nagda-drugs. Hindi, parang kumbinsido si nanay na talagang nagpulburo si Junior eh. Kasi updated kami sa Maharlika. Kay Maharlika. Ma'am, paano yun ang presidente gumagamit ng pulburon? Ano po yung pakiramdam ng isang nanay na yung presidente, alam mo, gumagamit ng Hindi pulburon? maganda po, sir, kasi kami may mga pamilya. Tapos ganyan, mapahamak ng bisyo yung mga bata. Dapat pagbigyan niya ng pansin yung mga taong bayan kasi kami ang nagluklok sa kanya sa pwesto. Kung hindi ni Vice President Inday Sara nagdala sa kanya, hindi yan siya manalo, sir, sa totoo lang. Kasi ginamit siya ni Inday Sara na suportahan siya. Nanay, may nagpapatanong po. Bakit daw hindi picture ni Bangag yung nandyan sa likod? Ayan o. Nandito po si... Kunin mo, ma'am. Diniis talaga si Wax talaga. Pasilip. Basag si Ano kasi nanay. po, ito po ang presidente dito sa housing. Nagbasag si Si nanay. Ma'am Laarni Kabatingan, yung presidente namin, convener namin ng Region 8. Dahil nakaraan Diniis talaga mga taga-Tacloban pala. GO po ni Duterte si Ma'am Laarni sa Malacanang. Mga Duterte talaga pala taga-Tacloban ay? Opo. Hindi pala ito baluarte naman ang balos-los.
Sabi, Baluarte, ito na mga tambalos-los daw, Yung nanay. Baluarte mga Hindi po lahat. Duterte pala. Duterte pala to. Ayun. Ayan tuloy, nagbasag tuloy si nanay. Binasag na niya ang administrasyon. Ayun. May hugot sila na may hugot. Nanay, ito ba? Kilala mo si Larry Gadon? Maganda yan. Larry Gadon, Larry Nakita Gadon. ko lang po, pero hindi ko na ano sa personal. Narinig mo yung banat niya? Wala pa. Hindi ko pa Oh, masyado ito. update. Sabi kasi ni Attorney Larry Gadon, di na pala Attorney doon. Hindi na, dispatch na. Kukuto si Gadon. Sabi kasi ni Gadon ay, hindi daw mananalo si Vice President Inday Sara sa pagiging presidente kung tatakbo sa 2028. Dahil sinasabihan daw ni Tatay Digong si BBM na bangag at adik pati ng mga DDS. Ano masasabi niyo? Hindi daw mananalo eh. Ganito. Hindi siya magsabi na hindi mananalo dahil landslide si Vice President Inday Sara is 32 million ba? 32 million. Yun. Hindi siya makasabi na hindi mananalo dahil si Bibi Sara ang nagpapanalo kay Marcos. Ayan. Oo. Tapos sabihin niya hindi mananalo. Wala pa man eleksyon, try. Try the best. Kasi nandito kami mga supporters. Aba, try daw ha, try ha. Nanay, alam mo yung pagkabasag kanina? Opo. May nakikita akong pangitain. Ano man po. Eto, no? Ang kinuha mong larawan, Ay, tama. ang kinuha mong larawan, dalawang Duterte. May nabasag, may babasagin ang mga Duterte. Yes po, yan. Sino babasagin, ma'am? Si administrasyon. Ikaw magsabi yan, ma'am. Hindi ka rin, ma'am, ha? Kasi ako po, supporters talaga ako ni Marcos. Na Sige. Ulitin mo. Sige. Supporters ako ni Marcos. So, loyalista ka. Loyalista ka. Yes. Yun! Supporters ako ni Marcos. Leader ako ng first district. Naku po. Ngayon, ginagawa namin, dala namin Unitem, BBM Sara, tapos Gibo Chudoro. Tapos yung mga party list, dala namin puro nanalo. Opo. Tapos ngayon, yun masakit sa amin kasi yan ang ginagawa niya sa aming Vice President. Nangyari kay Tambaluslos. Ginaano niya si Vice Sara. Kaya iniisip ko, ang lahat ng mga leaders, gabihan ni Duterte, ni Vice Sara na, suportahan natin si Marcos. Opo. Tapos ngayon, ganyanin nila ang mga Duterte. So, hindi ka na Duterte loyalista? talaga magganyan sa kanila. Hindi ka na Hindi ka loyalista. na loyalista. Hindi na po. Pareho kayo. Ilan kayong loyalista na umalis sa pagiging loyalista nga? Marami, sir. Ayun, oh. Marami. Hindi na mabilang lahat. Ma'am, ito pa. Magandang tanong to, ma'am, para sa'yo, ma'am. Ma'am, alam mo yung haka-haka? Yes, Haka-haka? or yung parang, kunwari, Kunyari lang, gawa-gawa marites. Opo. Sabi kasi ni Gadon, ma'am, Marcos admin pa rin ito. Haka-haka lang daw ang kahirapan. Ay, bakit ba haka-haka? Nga totoo man nahirapan ng mga tao. Yun. Ayun! Hindi man haka-haka, si Raulo siya. Kasi, mayaman siya. Magsabi siya ng ganyan, di niya, wala silang concern sa buhay ng mga taong bayan. Kasi daw- Napahirapan nila. Kasi daw, ma'am, bakit daw nasabi ng mga mahihirap na haka-haka lang kasi nakakapasok pa daw kayo ng mall, kumakain pa daw kayo ng Jollibee. Ay, kumakain kami ng Jollibee, aming sariling pira, hindi sa kanya. Hindi ba? Di ba karapatan naman po ninyo kumain ng masarap? Opo. Kung may pira kami, may extra money kami, Oo. papasok kami doon, gusto namin magpalamig, pero wala silang pagkalang, kaya hindi man pira nila yun. So ano po masabi nyo kagad doon? Paano nyo po siya? Ay, kaya sinungaling siya. Hindi. So ibig nyo po sabihin, bobo siya? Oh, yes. Ayun. Gadon, wag daw ubag Gadon. Ubag ka, Gadon. Natumbok mo, nanay. Salamat sa Talaga man, sir, kahit hindi kami ma-interview, talaga kami nagsasabi, alam namin kung sino ang nakaupo doon sa Malacanang, kung sino ang matino, sino ang hindi.